Kulang. Bakit po hindi ako pwede makipagkaibigan sa kanila? Dahil mapapahama ka lang sa makikipagkaibigan mo sa kanila. Walang buti sa iyo ang pakikipaglapit sa kanila. Bakit nga? Puro na lang kayo pagbabawal pero hindi nyo naman ipinapaliwanag kung bakit eh. Anak, makinig ka na lang sa nanay ha. Para din naman yon sa iyo eh. Ayaw lang kitang mapahamak. Ikaw na lang ang nag-iisang yaman na meron ako. Kaya kita gustong protektahan. Hindi na ako bata, Nay, para pagigpitan nyo. Pinagtatawanan tuloy ako ng mga kaibigan ko eh, dahil sa ginagawa nyo. Katulad kanina, tama bang sunduin nyo pa ako? Pinapahiya nyo ako eh. Nay, 25 anyos na ako. Anak, hindi naman sa tama na po. Hindi na ako batang musmos para lagi nyong bantayan. Nagdadabog na lumabas ang binata sa kanilang bahay. Walang nagawa si Aling Cora kundi tanawin na lamang ang pag-alis nito. Mahigit 30 na noon si Aling Cora nang mabuntis at ipinanganak si Leo. Wala siyang asawa dahil nang malaman ng nobyo na mas bata pa sa kanya ang kanyang pagbubuntis, ay bigla na lang itong naglaho at hindi na nagpakita pa sa kanya. Sa kabila ng hirap at pang-aalipusta ng mga tao, tinaguyod ni Aling Cora ang anak na mag-isa. Mahigit 1 taon pa lang sila sa lugar na yon. Kinailangan kasi nilang umalis sa dating tinitirhan dahil sa mga kumakalat na tsismis. Iniiwasan niyang makarating yon sa anak. Bago mag-alas 6, dumating na si Leo. Mula sa likuran, niyakap niya ang kanyang ina. Nay, sorry po kung napagtaasan ko kayo ng boses kanina. Patawarin niyo na po ako. Kahit kailan, hindi ko magagawang magalit sa iyo. Alam mo yan, iho. Opo, alam ko naman po yun eh. Kaya nga nakokonsensya ako na napagtaasan ko kayo ng boses kanina. Pasensya ka na anak kung sa tingin mo napag-iigpitan kita. Para din naman kasi sa iyo yon. Huwag ka mag-alala. Hindi na kita susunduin sa harapan ng mga kaibigan mo para hindi ka mapahiya. Nakalimutan ko kasi na binata ka na nga pala. Salamat po, Inay ah. Tsaka hindi naman po ako magpapagabi sa labas ng bahay eh. At gusto ko na rin po sanang magtrabaho para makatulong ako sa inyo. Hindi naman kita inuobliga na magtrabaho. Sapat pa naman ang kinikita ko eh. Alam mo naman na may hika ka. Masama sa iyo mapagod ng husto. Nay, hayaan niyo na po ako magtrabaho. Gusto ko din po kasing mabilhan kayo ng mga gusto niyo eh. Ay, sige na nga. Sabi mo naman balak magtrabaho kung sakali. Meron po kasing sinasabi yung kaibigan ko na kailangan ng tao sa isang hardware sa bayan. Pwede daw po ako doon. Tsuhin naman daw niya po yung may-ari nun eh. Ay, sige. Disente naman ang trabaho sa hardware eh. Papayagan na kita. Kailan ka ba mag-uumpisa? Bukas po eh. Pupunta na ako doon. Sasamahan po ako ng kaibigan ko. Kahit gusto sanang tutulan ni Aling Cora ang anak sa balak nitong pagtatrabaho, tila nawala na siya ng lakas para tumutol pa sa gusto nito. Noon lang kasi niya nakitang masaya ang anak. Naisip niya na baka naiinip din ito kaya kung kani-kanino nakikipagkaibigan. Natanggap naman sa trabaho si Leo. May 1 buwan na rin simula nang mag-umpisa ito sa hardware na pinapasukan. Minsang pag-uwi, marami itong dalang mga pagkain. Binilhan pa nito ng bulaklaking duster ang ina. Walang pagsidla ng kagalakan ng ginang ng mga oras na yon. Hindi ka na sana nag-abala pa, iho. Marami pa naman akong damit dyan. Inipon mo na lang sana yung pera mo. May tatabi pa naman po ako eh. Gusto ko lang po kayong bilhan ng bagong damit. Marami nga kayo eh. Puro luma na naman yung iba. Puro butas-butas pa. Lagi nyo na lang kasing ako ang inuunan nyo eh. Kaya ngayon naman po, kayo naman ang uunahin ko. Nako,
Maraming salamat, anak ko. Napakaswerte ko naman sa'yo. Maswerte din naman po ako sa pagkakaroon ng mabait at maalagang nanay na katulad nyo. Walang pagsidla ng kagalakan ni Aling Cora ng mga sandaling yon. Wala na siyang mahihiling pa bilang ina. Ang mabuti pa kumain na tayo. Nagluto ko ng paborito mong sinigang sa miso. Naku, mukhang mapaparami ako nito ng kain Iyan ang gusto ko Napapansin ko kasing parang tamilmil kang kumain. May problema ka ba sa trabaho, anak? Ho? Wala naman po, Nay. Siguro naninibago lang ako. Huwag po kayo mag-alala. Masasanay din po ako sa trabaho ko. Kung hindi mo gusto ang trabaho mo pwede ka namang tumigil na ha. Kumikita naman ako sa panghuhula ko Okay lang po ako, Nay. Huwag na po ninyo akong alalahanin pa. Marami pa rin po palang nagpapahula sa inyo? Ay, oo naman. Madalas nga na ipatawag na lang ako Mabuti nga yun para walang makaalam sa mga taga rito. Alam mo naman ang ibang tao, hindi bukas ang isipan pagdating sa mga ganitong bagay. Oo nga po, Nay. Wala rin po akong pinagsabihan na kahit na sino. Ayoko din kasi na dagsain tong bahay natin ng mga gustong magpahula Ngumiti lang si Aling Cora sa anak. Iniba na lang din niya ang usapan. Lingid kasi kay Leo, hindi talaga panghuhula ang hanap buhay na matandang babae. Isa yung lihim na nais na lang sana niyang baunin hanggang sa hukay. Ng mga sumunod na araw, naging maayos naman ang lahat sa mag-ina. Si Aling Cora ay madalas pa ring umaalis para gawin ang kanyang hanap buhay. Isang umaga, maagang umalis si Aling Cora para makipagkita sa isa niyang kliyente sa bayan. Ngayon na po ba kaya alis, Nay? Ay, oo anak. Gusto kasi nung kikitain kong tao na maaga kaming magkita ngayon. May iba pa daw kasi siyang gagawin Sige po. Sabay na lang po tayo, Nay. Ay, sige. Maaga ka bang uuwi mamaya? Napansin ko na hindi pare-parehong oras ng uwi mo Oo, kasi depende na kung maaga matatapos ang trabaho. Nagkasakit kasi yung isa kong kasamahan kaya natambak na ko ng mga trabaho Pinasa ba naman lahat sa akin. Pero kapag nakapasok naman ulit yun balik na sa dati yung oras ng uwi ko. Kinuha ni Aling Cora ang kanyang balabal na laging gamit at saka sabay na silang lumabas ng bahay. Pagdating sa bahay, naghiwalay na ang mag-ina. Si Leo ay pumasok na sa hardware. Samantalang si Aling Cora muling sumakay ng jeep papuntang kabilang bayan naman. Hindi inaasahan ni Aling Cora na matatagalan siya. Gabi na nang makauwi siya ng kanilang bahay. Nadatnan na niya si Leo na naghahanda sa kanilang hapunan. Agad itong nagmano sa ina pagkakita rito. O Nay, bakit ngayon lang po kayo nakauwi? May dinaanan pa kasi ako anak. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Nako, pasensya ka na Ikaw pa tuloy ang nagluto ng hapunan natin. Okay lang po, Nay. Maaga naman po ako nakauwi Ay, teka lang po. Malapit na rin po itong maluto. Siguro magpahinga po muna kayo dahil mukhang pagod na pagod kayo Medyo malayo kasi yung sunod kong pinuntahan. Tapos napakainit pa ng panahon ngayon. O sige anak, maiwan muna kita Magpapahinga lang muna ako sa kwarto. Sige po, Nay. Tatawagin ko na lang po kayo kapag kakain na. Hindi na tumugon si Aling Cora. Humakbag na ito sa pagpasok ng kwarto nito. Si Leo naman ay naawa sa ina habang nakasunod ang tingin rito. Pagdating sa loob ng silid, tiniyak ni Aling Cora na nakalak ang pinto. Hinayaan niyang dumaus-os ang balabal sa kanyang balikat. Humarap siya sa malaking salamin. Hinubad niya isa-isa ang kasuotan. Doon lumantad ang mga pasa sa buong katawan. Habang nakatingin sa refleksyon sa salamin,
nakita niya ang galit sa sarili mga mata. Sino kang lapastangan ka na kumakalaban sa akin? Sino ka? Sa tindi ng puot na nararamdaman ni Aling Cora, naglabasa na ang mga ugat niya sa noo. Kulang na lang magapoy ang mga mata niya sa nararamdaman. Kumalma lang ang kanyang kalooban nang marinig ang pagtawag ng anak. Handa na raw ang kanilang hapunan. Ay, sige anak, lalabas na ako. Nagbibihis lang ako ng pambahay. Nang marinig ang papalayong mga yabag, mabilis nang inayos ni Aling Cora ang kanyang sarili. Hanggang na mga sandaling yon, dama pa rin niya ang sakit ng katawan. Lumabas na siya ng silid at nadatnan niyang naghihintay na sa kanya si Leo. Nay, gusto niyo po ba na ibili ko kayo ng gamot sa tindahan? Mukhang masama talagang pakiramdam niyo eh. Ay, huwag na iho. May gamot pa naman ako dyan. Yun na lang ang iinumin ko mamaya bago matulog. O siya, tara nang kumain. Masamang pinaghihintay ang grasya. Habang kumakain, lihim na minamasdan ni Leo ang ina. May palagay kasi siya na may iniinda ang ina at ayaw lang sabihin sa kanya. Kinabukasan, hinatid pa ni Aling Cora ng tanaw ang papaalis na anak. Nang matiyak ng nakasakay na ito, dali-dali siyang bumalik sa kanyang silid at inilabas ang may kalakihang baul sa ilalim ng hinihigaang papag. Kinuha niya sa loob noon ang itim na libro, mga itim na kandila at iba't ibang laki at haba na mga karayom. Kinuha rin niya ang isang manika na sa kalumaan ay naglilimahid na sa dumi. Isang ritual ang isinagawa niya. Tinakpan lang niya ng itim na tela ang bintana ng silid para hindi tumagos ang liwanag ng araw. Pagkatapos ng ilang oras, pagod na pagod si Aling Cora. Pero hindi pa rin niya nakuha ang sagot sa kanyang mga katanungan. Napasulyap siya sa may relo sa dingding. Nagmadali na siyang inayos at ibinalik sa pinagtataguan ang mga gamit. Maya-maya pa, dumating na si Leo na may dalang supot. Ah, ang aga mo yatang umuwi ngayon. Nakapasok na po kasi ulit yung kasamahan ko kaya ayun, balik na ulit sa dating oras ng uwi ko. Ay, ganun ba? Mabuti naman. Kapag kasi ginagabi ka ng uwi, hindi ko maiwasan ng mag-alala. Wag na po ninyo akong masyadong alalahanin. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Anong wag nang alalahanin? Nag-iisa lang kitang anak kaya hindi mo maiaalis sa akin na mag-alala para sa iyo. Alam ko naman po yun, Nay. Wag na nga po natin pag-usapan yan. Ito po, may dala akong pasalubong na pansit. Masarap po yan. Lagi kami doon nabili kapag break time namin sa trabaho eh. Inabot naman yun ni Aling Cora. Nang isasalin na niya yon sa plato, may naamoy siyang kakaiba sa pansit. Naningkit bigla ang kanyang mga mata at saka sinulya pa ng anak na naghuhubad ng pang-itaas. Kilala mo ba kung sino ang nagtitinda ng pansit na ito? Hindi po eh. Naglalako lang po siya. Nung ko lang din po nakita yung babaeng yun eh. Maganda ba siya? Opo, sobrang ganda nga po niya eh. Kaso masyado pong mahiyain. Hindi po masyadong palaimik eh. Layuan mo ang babaeng yon. Ho? Bakit naman po? Kilala niyo po ba siya? Hindi, pero iba ang kutob ko sa babaeng yon. Ayan na naman po kayo eh. Huwag po kayo mag-alala, wala akong balak na ligawan siya. Hindi ako nagbibiro. Layuan mo ang babaeng yon. Tingnan mo ang pansit na dala mo. Nagtataka naman na sinulyapan ni Leo ang pansit. Tinitigan pa niya yun na maigi. Parang may gumagalaw doon. Nang lapitan pa niya, ganun na lang ang sindak niya nang matiyak na mga uod ang mga yon. Kasing tataba ng butil ng bigas. Paanong nangyari na nagkaroon ng uod ng pansit? Kanina mainit pa yan ng ibalot ko ah.
Ang dugyot naman pala niyang magluto. Sa susunod, huwag ka nang bibili ulit sa babaeng yun o kahit kanino. Paliwanag ba? Opo, Nay. Nakakadiri naman talaga. Hindi na ako bibili doon. Sayang, maganda sana siya. Dugyot naman pala magluto. Naiiling na lang ang binata. Nakahinga naman ng maluwag ang kanyang ina. Ang binata na rin ang nagtapon sa pansit sa labas ng kanilang bahay. Kahit aso hindi to kakainin eh. Grabe. Ibinaon na lang ni Leo ang pansit na nakalagay pa sa supot para hindi makalkal ng mga asong pag-alagala sa kanilang lugar. Pabalik na sana siya sa kanilang bahay nang may matanaw na tao sa di kalayuan. Nang mapansin siguro nito na nakatingin siya, dali-dali yung umalis. Sino naman kaya yun? Bakit siya nagmamanman dito sa amin? Maya-maya pa ay narinig na ng binata na tinatawag siya ng ina. Kaya naman pumasok na siya sa loob ng bahay. Laman pa rin ang isip ang taong nakita. Hindi na naman niya yun ipinaalam sa ina. Baka lalo lang itong mag-alala. Araw ng Lunes, sarado ang hardware ng pinapasukan ni Leo. Kaya naman naisipan na lang niyang makipagkita sa mga kaibigan. Nagpaalam siya sa kanyang ina na paalis din ng araw na yon. Hindi naman po ako lalayo, Nay. Dito lang naman sa bahay ng kaibigan ko. Kayo po, saan po ang punta ninyo? Merong magpapahula sa akin. Kasama ng mga kaibigan niya. Gusto niyang doon sa bahay niya mismo gawin eh. Malayo po ba yung bahay ng kliyente nyo? Sa bayan lang, iho. Sige na. Alis na ako. Huwag ka magpapaabot ng gabi, ha? Opo, Nay. Kayo din po, ingat ha. Tumango naman ng ina. Nagmamadali na itong sumakay sa tricycle na naghihintay dito. Sa tuwing umaalis ang ina, hindi maiwasan ni Leo ang kabahan. Hindi niya mawari sa sarili pero noon pa niya pinagdududahan kung talagang panghuhula ang hanap buhay ng ina. Dangan lamang wala siyang lakas ng loob magtanong dito. Pagdating sa bahay na sadya ni Aling Cora, agad niyang hinarap ang pakay. Sabihin mo nga, Elias, sino ang kumakalaban sa akin? Ang ama ng taong kinulam mo noon. Minsan na rin siyang lumapit sa akin para humingi ng tulong. Tinanggihan ko lang siya nang malaman kong ikaw ang gustong ipakulam. Ano? Sino siya? Si Mr. Guelas, ang ama ni Armand. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang isang gabing umuulan sa dati nilang tinitirhan. Wala noon si Leo. Dumating ang isang babae na nagdadalang tao. Umiiyak ito at nagmamakaawa sa kanya. Iniwan di umano ito ng nobyo matapos malaman na nabuntis siya nito. Magpapakasal na daw ito sa ibang babae at pupunta na sa ibang bansa. Dahil pareho sila ng sinapit ng babae, muling nag-alab ang nakatagong galit sa kanyang dibdib. Wala nang maraming tanong. Tinulungan niyang makaganti ang babae. Pinahirapan niya ang nobyo nito sa pinakamasakit na paraan hanggang mamatay. Paano niya nalaman na ako ang nasa likod ng pagkamatay ng anak niya? Natagpuang patay si Beatrice sa kanyang bahay. Nawawala ang kanyang anak. May palagay akong pilit siyang pinapaamin. Nagngalit ang panga at kumuyom na lamang ang kamao ni Aling Cora. Lalong nang lubot ang kanyang balat sa muka sa matinding puot na nararamdaman. Mag-iingat ka, Cora. Hindi basta-basta ang mangkukulam na kinuha niya. Kahit sino pa siya, hindi niya mataatalo ang kapangyarihang itim ko. Haharapin ko siya kahit ano man ang mangyari. Ingatan mo rin ang anak mo. Baka sa kanya sila gumante o di kaya'y gamitin para mapasuko ka. Sa pagkakataong yun, tila nang hina si Aling Cora. Parang gusto na rin niyang maiyak. Kumabog din ng malakas ang tibok ng puso niya sa matinding kabang nararamdaman.
Kailangan ko na umuwi. Baka hinihintay na ako ni Leo. Ay, Cora, nandito lang ako kung kailanganin mo ng tulong ko. Salamat, Elias. Alam ko namang maaasahan kita. Tumango lang si Mang Elias. Matagal na silang magkaibigan ng babae. Batid niyang hindi likas na masama ang kaibigan. Tumatanggap man ito ng bayad, pinipili rin ito kung sino ang kukulamin. Tanging mga masasamang tao na walang alam kundi ang mang-api ng kapwa-tao ang kinukulam nito. Pagdating sa bahay, hindi nadatnan ni Aling Cora ang anak. Naalala na nagpaalam nga pala itong makikipagkita sa mga kaibigan. Napalingon siya bigla sa labas ng bintana nang maramdamang tila mayroong nagmamasid sa kanya. Isang tao na itim ang suot ang nakatingin sa bahay niya. Iba ang kutob niya sa mga sandaling yon. Batid niyang siya ang pakay ng taong yon. Lumabas siya ng bahay para sana kumprontahin ito, ngunit wala na yon sa kinatatayuan nito kanina. Kung sino ka man, hindi mo ko matatalo. Punong-puno ng pagbabanta na inilibot pa ni Aling Cora ang paningin sa paligid. Nagbabaka sakaling makita pa ang taong nagmamanman sa kanilang bahay. Mag-aagaw dilim na nang dumating si Leo sa kanilang bahay. Nadatnan pa niya ang nag-aalalang ina. Bakit ngayon ka lang? Di po ba sabi ko makikipagkita ako sa mga kaibigan ko? Sa susunod ayoko nang nagpapagabi ka sa labas Po? May problema po ba? Wala. Basta sumunod ka na lang. Para din to sa iyo. Ito nga pala, isuot mo yan. Napatingin ang binata sa medalyon na nasa kamay ng ina. Bilugyo na gawa sa matigas na kahoy. May mga salitang nakaukit sa pinakagitna nun. Ano po ba yan at para saan? Proteksyon mo para sa anumang panganib. Nay naman, hindi ko kailangan yan. Sumunod ka na lang sa akin. Para din sa iyo ito. Napilitan ng suotin ni Leo at isinuot nga ito sa leeg. Kahit anong mangyari wag na wag mong tatanggalin ang bagay na yan sa iyo. Hindi sa lahat ng oras nasa tabi mo ako para protektahan ka. Ano po ba kasi yung nangyayari? Bakit ba pakiramdam ko may masamang banta sa buhay natin? Huwag mo muna akong tanongin, iho. Makakabuti nang wala kang alam. Lagi naman po kayong ganyan Tingin niyo pa rin ba sa akin, bata? Noon pa, alam kong meron kayong itinatago. Sana naman magawa niyo akong pagkatiwalaan. Dalawa na nga lang tayo Umiwas na lang ng tingin si Aling Cora. Naroon ang takot niya na malaman ng anak ang matagal ng lihim. Natulog sila ng gabing yon na dama ni Aling Cora ang tampo sa kanyang anak. Natulog sila ng gabing yon na dama ni Aling Cora ang tampo sa kanya ng anak. Nung umaga, bago ito pumasok, kibuin dili siya nito. Patawarin mo ka, anak, kung hindi ko magawang sabihin sa iyo ito. Mas kinatatakutan ko ang magiging reaksyon mo kaysa sa anuman ang mangyayari sa akin. Dahil sa bigat ng dinadala sa dibdib, hindi na maiwasan ni Aling Cora na pangilidan ng luha sa mga mata at tuluyan na ngayong pumatak habang tinatanaw ang pag-alis ng anak para pumasok sa trabaho nito. Nang araw na yon, nakipagkita muli si Aling Cora kay Mang Elias. Nang mga oras ding yon, dinadalahit siya na matinding ubo. Inumin mo muna ito. Makakaginhawa ito sa pakiramdam mo. Salamat, Elias. Ngayon lang naman ako dinalahit ng matinding ubo. Ewan ko ba, siguro dahil sa paiba-ibang klima sa atin. Kinuha na ni Aling Cora ang iniabot na inumin na may katas ng halamang gamot ni Mang Elias. Pero bago niya yon mainom, muli na naman siyang dinalahit na matinding ubo. Nabitiwan pa niya ang hawak na tasa. Pareho pa silang nagulat nang sumuka siya ng dugo na may kasamang mga maliliit na uod
Buhay ang mga yon at tila lumalangoy sa pulang likido sa sahig. Hindi maganda ito, Cora. Hindi na natural ang pagkakasakit mo, kundi may gumagawa na nito sa iyo. Ilang araw ko nang nararamdaman ang paghihina ng katawan ko. Nagkaroon na rin ako ng mga pasa sa katawan. Pero nagawa ko yung labanan. Kailangan ko malaman kung sino ang mangkukulam na may gawa nito. May hinala na ako kung sino ang gumagawa nito sa iyo. Kung tama ko, wala pang nakakakita sa tunay niyang anyo. Baka ibinenta ng ama ni Armand ang kanyang kaluluwa sa kanya para matulungan siya sa pag-iiganti sa iyo. Kulam ang ginagawa niya sa akin, pues ibabalik ko sa kanya ito. Hindi ako papayag na matalo niya na lang ako ng basta-basta. Muling dinalahit muli ng ubo si Aling Cora. Awang-awa si Mang Elias dito pero kahit ito ay walang magawa para matulungan ng kaibigan. Kinuha ni Aling Cora ang baol na dinala niya sa bahay ni Mang Elias. Minabuti niyang dalhin doon ng lahat ng kagamitan niya sa pangungulam para hindi yun makita ng anak na si Leo. Binuklat niya ang itim na libro. Sa pinakadulong pahina, meron siyang inusal doon ng mga katagang siya lang ang nakababatid. Paulit-ulit niya yung inusal hanggang lumakas ng lumakas ang kanyang boses. Ipinikit pa niya ang kanyang mga mata hanggang mawalan siya ng malay. Tila naglakbay ang kanyang diwa sa isang lugar. Sa loob ng madilim na kuweba, may mga nakasindi doon na mga kandila. Sa maliit na altar ay naroon ang isang tao na nakatalikod sa kanya. Mahaba at kulay itim ang kasuotan niya. Naririnig niyang umuusal din ito ng salitang Latin na pamilyar sa kanya. Lumapit pa siya rito. Sa altar ay naroon ang kanyang ginupit na larawan. Biglang umusbong ang galit sa kanyang dibdib. Marahil ay naramdaman ito ang kanyang presensya. Bigla itong lumingon sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nitong tinitigan siya. Akmang lalapitan siya nito nang magising siya. Nasa harapan niya si Elias na nag-aalala ang tingin sa kanya. Alam ko na kung sino ang mangkukulam na yon. Sino? Si Batseba. Kitang-kita ang panlulumo sa anyo ni Mang Elias nang sambitin niya ang pangalan ng mangkukulam. Sabi na nga ba siya lang ang naiisip ko talaga. Kahit pagsamahin pa ang kapangyarihan nating dalawa, hindi ako papatalo sa kanya. Pero Cora, alam naman natin na siya ang pinakamakapangyarihan ng mangkukulam. Wala akong pakialam. Lalabanan ko siya hanggang sa aking huling hininga. Hindi ako papayag na saktan niya pati ang aking anak. Nauunawaan kita. Nandito lang ako para tulungan ka sa abot ng aking makakaya. Nginitian ni Aling Cora ang kaibigan. Kahit noon pa ay laging nariyan si Mang Elias para sa kanya. Sa hirap at ginhawa ay lagi niya itong karamay. Batid niya na oras na mawala siya, hindi nito pababayaan ng kanyang anak. Lumipas sa mga araw na mas tumindi ang laban sa pagitan ni Aling Cora at Batseba. Habang tumatagal, unti-unting bumabagsak ang kanyang katawan dahil sa karamdaman na batid niyang kagagawa ni Batseba. Nay, ayos lang po ba kayo? Bakit parang ang bilis niyong mga yayat? May sakit ba kayong hindi sinasabi sa akin? Wala, anak. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko na ang sarili ko. Dadaling ko po kayo sa ospital. Huwag na sana matigas ang ulo niyo, ha? Hindi doktor ang makakatulong sa akin. Mabuti pa'y pumasok ka na sa trabaho. Baka malate ka pa. Hindi na lang po ako papasok para maalagaan ko kayo. Baka mamaya magkikikilos pa kayo dito sa bahay. Ang kulit mo talagang bata ka. Sinasabi ko nang okay lang ako Sige na, pumasok ka na lang. Dalhan mo na lang ako ng pasalubong. Sige na nga po. Pero
Huwag na po kayong gumawa dito sa bahay ha. Ako na lang po ang gagawa pagdating ko. At saka bukas, sa ayaw at sa gusto nyo, dadaling ko kayo sa doktor. Siya, bahala ka na nga. Mag-iingat ka sa pagpasok mo ha. Humalik pa sa pisngi ng ina ang binata bago lumabas ng kanilang bahay. Nakakailang hakbang pa lang ay biglang lumingon ang binata. Nahuli niya ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng ina na bigla namang pinasiglan nito. Kumuhay pa siya bago tuluyang naglakad palayo. Napapabuntong hininga na lang si Aling Cora nang mapag-isa na lamang sa bahay nila. Patawarin mo ko, anak. Mahal na mahal kita. Tanging ikaw lang ang dahilan kung bakit gusto ko pang magpatuloy sanang mabuhay. Kaya lang... Tuluyan ng napahagulgol si Aling Cora. Pilit man niyang itago ang tunay na kalagayan sa anak, lumalabas pa rin ang tunay na nangyayari sa kanya. Ibinaling na lang niya ang pansin sa ibang bagay. Naglinis na lang siya ng bahay nila. Nilinis din niya ang silid ng anak. Nang makita ang mga damit nito, hindi na naman naiwasan ang pagbalong ng kanyang mga luha. Niyakap niya isa-isa ang mga damit nito. Kinahapunan naman, maaga siyang nagluto ng kanilang hapunan. Napasulyap siya sa orasan sa dingding na sawali. Malapit nang umuwi ang kanyang anak, kaya naman nagpahinga na lang muna siya. Umupo na lang siya sa isang bangko habang nakatanaw sa may bintana. Samantala, dahil hindi na naman nakapasok ang isang kasamahan ni Leo ng araw na iyon, natambakan na naman siya ng trabaho bago umuwi. Pasado 6:00 na siya nang nakaalis sa pinapasukang hardware. Sa kamalasan pa, bigla pang umulan. Ano ba yan? Hindi muna ako pinauwi bago umulan. Mukhang lalakas pa. Sakay ng tricycle papasok sa kanilang sityo, lalong lumakas ang ulan. Kung kailan malapit na siya, saka naman nabalahaw ang gulong ng tricycle na sinasakyan niya. Naisipan na lang niyang maglakad pa uwi ng kanilang bahay. Ay nako, maliligo na lang ako pagdating sa bahay. Tsak na nag-aalala na si nanay sa akin ito eh. Nangaligtig pa sa ginawang binata habang naglalakad pa uwi. Yakapan niya ang bag na laging dala sa pagpasok sa trabaho. Tanaw na niya ang kanilang bahay nang matigilan sa paglalakad. May tao kasing nakaharang sa kanyang daraanan. Nakahudyon at nakatungo. Sinabayan pa ng malakas na bugso ng ulan kaya hindi niya maaninag ang mukha. Lalagpasan na sana niya ito nang matigilan. Nakakatakot kasi ang mukha nito. Dahil sa kabiglaan, nabuwal siya sa lupa habang yakap pa rin ang bag. Sino ka? Ano kailangan mo? Mawa ka! Hindi ako lalaban! Patras na gumagapang palayo si Leo. Pero patuloy pa rin sa paglapit ang nilalang na may nakakatakot na itsura. Kahit nanginginig sa takot, pinilit ni Leo na tumayo. Nakarinig pa siya ng matinis na tawa mula rito. Huwag mo siyang idamay, Batseba! Sabay pa silang napalingon ng nilalang sa kanyang ina. Nakatayo ito ilang dipa sa kanila. Tingin ni Leo sa ina, nag-aapoy ito sa galit. Hindi man lang niya kinakitaan ang pagkatakot sa anyo nito. May sinasabi ang ina habang nakatitig sa nilalang na nasa kanyang harapan. Hindi niya marinig ang sinasambit ng ina pero tila may epekto yon sa nilalang na yon. Umatras yun na tila takot na takot. Hanggang tumakbo palayo sa kanila. Agad na dinaluhan siya ng ina na bakas ang pag-aalala. Niyakap pa siya ng maigpit nito. Ayos ka lang ba, anak? Hindi ka ba nasaktan? Okay lang po ako, Nay. Natumba lang po ako sa gulat kanina. Sino po ba yun? Bakit ganun ang itsura niya? Sabay na lang natin yung pag-usapan, iho. Tara na, at pareho na tayong basang-basa ng ulan. Nagpatianod naman si Leo sa ina.
Habang naglalakad pa uwi, palinga-linga pa ang binata. Kinikilabutan pa rin siya ng mga sandaling yun. Alam niya na hindi yun dahil sa ulan. Nararamdaman niyang nasa paligid lang ang nilalang na yun. Pagdating sa bahay, mabilis lang naligo at nagbihis si Leo. Nadatnan niyang nasa kusina ang kanyang ina. Pinagsandok siya nito ng sopas. Kainin mo muna yan para mainitan ng sikmura mo, anak. Mamaya na po. Gusto kong malaman kung sino yun eh. Tao ba yun, Nay? Ay, gusto kanyang saktan dahil alam niyang ikaw ang kahinaan ko. Bakit hindi mo nga pala suot ang ibinigay ko sa iyo? Tinanggal ko po kasi kanina sa trabaho, Nay. Napatid po kasi nung sumabit sa bakal eh. Iniligay ko na po muna sa bulsa ng bag ko. Di ba sabi ko sa iyo, wag na wag mong iaalis yun sa iyo? Simula nang ibigay ko sa iyo yon, iisa na lang kayo nun. Poprotektahan ka nun. Hindi ko po alam, Nay. Pero Nay, bakit gusto akong saktan ng nilalang na yun? May nagawa po ba kayong kasalanan sa kanya? Sa kanya wala. Pero sa maraming tao, marami. Lumamlam ang mukha ni Aling Cora nang sambitin yon sa harap ng anak. Tingin pa ng binata sa ina ay sobra itong nagsisisi. Lalo tuloy siyang nakuryoso na alamin ang itinatago nito sa kanya. Ito na siguro ang tamang pagkakataon para sabihin niyo kung ano ba talagang tinatago niyo sa akin, Nay. Siguro nga, anak. Sana lang mapatawad mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Nilapitan ni Leo ang ina na nag-uumpisa ng umiyak dahil sa bigat ng dinadala nito. Niyakapan niya ito ng maigpit para ipadama na mahal niya ito. Kahit ano pa po ang nagawa niyong kasalanan, Nay, wala ako sa posisyon para magalit sa inyo. Hindi ko kayo huhusgahan. Salamat naman, anak. Napakabait mo talaga. Pakiwari ko, hindi ako karapat-dapat na maging nanay mo. Nadamay ka patuloy sa mga ginagawa kong mali. Wala pong karapat-dapat na maging nanay ko kundi ikaw lang. Kung mabubuhay ulit ako, ikaw pa rin po ang pipiliin ko. Lalong naging emosyonal si Aling Cora sa sinabi ng anak. Maya-maya nang kumalma na siya, ipinagtapat na niya sa anak ang kanyang iniingatang lihim. Lumarawan naman ang pagkabigla sa anyo ni Leo pagkatapos marinig ang mga ipinagtapat ng ina. Isa kayong mangkukulam, Inay? Oo, iho. Pero maniwala ka. Puro masasamang tao lang ang kinukulam ko. Yung mga taong maiitim ang budhi. Mga taong ang kaya lang apihin ay ang mga mahihina. Pero Nay, masama pa rin po yung ginagawa niyo. Nakikiusap po ko, wag na po kayong gumawa ng masama sa kapwa niyo. Tigilan niyo na po ang pangungulam. Oo, anak. Titigil na ako alang-alang sa iyo. Gagawin ko yon. Salamat naman po, Nay. Pagkatapos ng pangyayari ng gabing yon, hindi na muling nagpagabi sa pag-uwi si Leo. Nakakaramdam na rin kasi siya ng takot kapag naaalala ang nilalang na yon. Lagi rin niyang tinitiyak na suot ang ibinigay ng ina. Si Aling Cora naman ay patuloy na nilalabanan ng kapangyarihan ni Betseba, katulong ni Mang Elias. Halos araw-araw silang nagsasagawa ng ritual para ibalik rito ang sumpang iginawad sa kanya. Sadya talagang malakas ang kapangyarihang itim nito kaya sila nahihirapan. Kung ordinaryong tao lamang ang ginawaran nito ng sumpa, tinitiyak niyang wala pang 24 oras ay patay na ang biktima nito. Awang-awa na rin si Elias sa kaibigan. Butot balat na lang ito. Tuwing dinadalahit ito ng ubo, kung ano-anong insekto ang lumalabas sa bibig nito. Huwag kang susuko, Cora. Nararamdaman ko na ang paghihina ng kanyang kapangyarihan. Matatalo na natin siya.
Bahagya lang ngumiti si Aling Cora. Maputla na rin ang labi nito. Humpak ang mga pisngi at nanlalalim ang mga mata. Para bang wala nang dumadaloy na dugo sa katawan nito. Kapag nawala ko, sa iyo ko na inihahabilin si Leo. Ano ka ba? Ang aga mo namang mag-abilin. At saka, kailangan ka pa ng anak mo. Malulungkot yun kapag naiwan siya mag-isa. Kahit matalo pa natin si Betsy ba? Alam naman natin na doon na rin ako mapupunta. Kaya mabuti nang sabihin ko na ang huling habilin ko. Napatungo-tango na lang si Elias. Pinipigilan din ito ang wag maiyak sa sitwasyon ng kaibigan. Puro tango na lang ang ginagawa niya sa iba pa nitong mga habilin. Nang hapong yon, nadatnan ng binata ang ina sa higaan. Halos butot balat na lamang ito. Kahit anong pilit niya rito, ay ayaw magpatingin sa doktor. Napasulyap siya kay Mang Elias na noon lang niya nakita. Nagpakilala itong kaibigan ng kanyang ina. Ipinaliwanag din ito na nagtagumpay silang putulin ng kulam na iginawad sa kanyang ina, pero masyadong malakas ang sumpa nito. Pasensya ka na, iho. Lahat ginawa ko na para gumaling ang nanay mo. Pero sadyang napakalakas ang kumapit sa kanyang sumpa. Malala na ang kalagayan niya. Ano po? Hindi maaari. Hindi pwede mawala ang nanay ko. Hindi pwede. Napatungo na lang si Elias sa tumiwas ng tingin. Ginagap naman ni Aling Cora ang kamay ng anak. Anak, lagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. Yung pagdating mo sa buhay ko, yun ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Araw-araw ko yung pinagpapasalamat sa Panginoon. Akala ko, hindi niya pinapakinggan ang dasal ng mga katulad ko. Ngunit, nagkakamali pala ako. Mahal din niya ako katulad ng iba. Nay, mahal na mahal ko din po kayo. Hindi po ako handang mawala ka. Nakikiusap po ako. Magpalakas po kayo, Nay. Kailangan ko pa po kayo eh. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag matapang ka, anak. Kaya alam kong magagawa mong lampasan ang lahat ng ito. Manalik ka lang sa kanya. Basta yung mga habilin ko, ha? Huwag mong kakalimutan. Parang sasabog na ang dibdib ni Leo ng mga sandaling yon. Hindi na rin niya nagawang makapagsalita. Dinala niya sa bibig ang kamay ng ina at paulit-ulit yung hinagkan. Hindi muna pumasok sa trabaho si Leo. Gusto niya kasing lagi lang nasa tabi siya ng ina. Patuloy pa rin ginagamot ni Mang Elias ang ina. Hindi rin umalis sa matandang lalaki. Lagi lang din itong nakabantay sa kaibigan. Simula nang maratay ang ina, lagi nang tinitingnan ni Leo ang tibok ng puso nito. Sa ikatlong gabi, napasukan niya ang ina na hindi na humihinga. Agad na bumalong ang mga luha sa kanyang mga mata hanggang mapahagulgol na lamang. Maigpit niyang niyakap ang katawan ng ina. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan nito. Napayak na rin si Mang Elias na nasa may pintuan. Tila nakikidalamhati rin ang panahon dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. 3 araw lang ibinuro lang kanyang ina. Nakilamay ang lahat ng mga kaibigan ni Leo at maging mga kapitbahay nila. Hindi naging malapit sa isa man sa kanila ang ina. Pero dahil marunong makisama ito, sinuklian naman yon ng pakikiramay ng mga kapitbahay. Matuli na lumipas ang 1 buwan. Naroon pa rin sa bahay nila si Leo. Simula nang naratay ang ina,
hindi na siya muling pumasok sa trabaho. Sa kabila nun, nagpasabi ang kanyang amo na anumang oras ay pwede siyang bumalik. Natuklasan din niya na may naipon ng kanyang ina na nakalaan para sa kanya. Hanggang sa huling sandali, ang kapakanan pa rin niya ang iniisip nito. Paminsan-minsan din dumadalaw sa kanya si Mang Elias. Ibininin daw siya ng kanyang ina dito. Tuwing naaalala ang ina, hatid noon ay ligaya at lungkot sa kanya. Wakas! Balimbing na kaibigan at kulang. Kanina pa pabalik-balik sa may bintana si Gary para tanawin kung may paparating na bang tricycle. Yung kasi ang araw na darating ang kapatid. Nakulong ito ng 10 taon at noon lang nakalaya. Ako'y kanina pa nahihilo sa'yo, kuya eh. Pwede ba maupo ka muna? Dapat sinudo na lang natin siya eh. Baka mamaya kung napano na si Mar sa daan. Di ba nga, ayaw nga niya nang magpasundo pa. Gusto niya dito na lang tayo sa bahay maghantay. Dapat kanina pa siya nandito. Akmang tatayo na naman si Gary nang pigilan ito ng kapatid. Diyan ka lang, kuya. Huwag kang tatayo. Mahihilo na naman ako sa iyo eh. Titingnan ko lang naman kung may paparating ng sasakyan. Dinig naman dito kapag may humintong sasakyan sa tapat natin. Hindi na nga tumayo si Gary sa kinauupuan niya. Ang asawa naman niyang si Josie na natatawa sa kinikilos niya ay binigyan na lang siya ng baso na may lamang juice. Salamat. Kanina pa nga nanunuyo tong lalamunan ko eh. Hindi pa nga nangangalahati ni Gary ang iniinom nang makarinig sila ng humintong tricycle sa tapat ng kanilang bahay. Sabik na tumayo siya at sumilip sa may bintana. Sumilay kaagad sa kanya ang ngiti at agad na lumabas ng kanilang bahay. Mar, buti dumating ka na. Kanina pa kami nag-iintay sa'yo. Kumusta na, kuya? Sobrang namiss ko kayo ni ate. Natutuwa kami at nakalaya ka na rin sa wakas. Parang hindi kayo tumanda ni kuya. Ikaw naman parang bad boy ang dating sa haba ng buhok mo. Tsaka ang dami mong tato ah. Tipid lang nangumiti si Mar at binati rin niya ang kanyang hipag. Maya-maya'y nagaya na si Gary na pumasok sila sa loob ng bahay. May mga inihanda na pagkain ng dalawa para sa kanyang pagdating. Parang piyesta. Ako lang naman to, no? Hindi nyo kailangan maganda pa. Nang malaman namin na lalaya ka na, talagang pinagandaan namin ang araw na ito eh. Kung alam mo lang na halos hindi na kami makatulog sa pagdating ng araw na to. Hindi naman ako galing abroad. Galing akong kulungan eh. Ay nako, mabuti pa kumain na tayo. Kanina pa kami nagugutom ni Josie. Ba't nga ba ngayon ka lang? Dumapa kasi ako sa sementeryo. Dinalaw ko muna yung puntod ni na itay at inay. Kaya pala. Sige na, kumain ka na. Mauna ka na magsandok. Alam ko pagod ka at gutom na. Ay teka, tayo lang ba? Oo, nasa trabaho pa ang Kuya Fidel mo. Mamaya pang uwi nun. Ang mga pamangkin mo naman mamaya pa uwi galing eskwelahan. Napatango-tango naman si Mar. Bago hinarap na ang pagkain, panakan-naka silang nagkukwentuhang magkakapatid. Kita sa kanila ang pagkasabik sa isa't isa. Nang makatapos sa masaganang pananghalian, naisipan ni Mar na lumabas muna ng bahay. Sa 10 taon na pagkawala, malaki na ang ipinagbago ng kanilang lugar. Marami ng bagong nakatirik na bahay. Ang dating lubak-lubak na daan ngayon ay sementado na. Pasensya ka na kung ilang beses ka lang namin nadalaw noon ha. Ayos lang yun. Naintindihan ko naman Ngayong malaya ka na, anong plano mo? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Pero isa sa naiisip ko maghanap ng trabaho. Huwag ka mag-alala. Magtatanong ako sa mga kakilala ko. Baka meron silang alam na trabaho na pwede mo mapasukan. Pero sa ngayon enjoyin mo muna yung kalayaan mo.
Salamat kuya. Nakangiting tumango sa kanya ang kapatid at tinapik pa siya sa balikat bago siya iniwan. Hindi agad pumasok ng bahay si Mar. Naglalakad-lakad muna siya. May ilang nakakakilala pa rin sa kanya ang bumati. Okay naman po ako. Kanina lang po ako dumating. Pare-pareho niyang tugon sa mga nagtatanong sa kanya. Pabalik na sana siya ng kanilang bahay nang may tumawag sa kanya. Nilingon niya ang isang lalaki na palapit sa kanya. Hindi nalalayo ang edad nito sa kanya at pamilyar ang muka. Nang makalapit ito, sa kanya naalala kung sino ito. Jingo? Oh, kumusta na? Akala ko nasa abroad ka. Yung kasi ang sabi ni kuya sa akin nun eh. Ayos lang naman. 1 taon lang ako sa Syria. Inabot kasi ako ng gera kaya ayun, umuwi na lang ako. Ah, ganun ba? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa ngayon pa-extra-extra muna kung saan meron dito nagpapagawa ng bahay. Ah, ganun ba? O, tara na sa bahay. Naganda ng konti si na kuya eh. Nandun pa ba si Ate Ellen? Oo, nandun pa. Tara na muna. Mamaya ka na umuwi sa inyo. Sabay na silang humakbang pauwi sa bahay nila. Pagdating ay agad na niyang pinagsandok ng pagkain si Jingo. Pagkatapos sa may kusina sila pumwesto dahil naroon sa may sala ang iba. Grabe pinaganda ka pa pala, sa kulungan ka naman ng galing. Biglang natigilan si Jingo sa mga nabitiwang salita. Napatitig pa siya kay Mar na blanko ang ekspresyon ng mukha habang nakatingin din sa kanya. Uy, huwag mong masamain yung sinabi ko Wala naman akong ibig sabihin doon At saka, alam naman ng mga taga rito na nakulong ka eh. Oo, okay lang. Totoo naman yung sinabi mo eh. Napangiti si Jingo at binalingan na ang pagkain habang patuloy sila sa pagkukwentuhan. Ano nga palang plano mo ngayon na nakalaya ka na? Marami. Isa na dun yung maghanap ng trabaho. May tatanggap naman kaya sa'yo? Nawala na naman ang ngiti sa labi ni Mar at napatitig na lang sa harapan bago nagpakawala ng malalim na hininga. Bakit naman wala? Naniniwala pa rin ako na hindi yung pagkakakulong ko yung titingnan nila kapag nag-apply ako ng trabaho. Sa bagay nga. Sana makahanap ka kagad ng trabaho. Kapag may nalaman ako na pwede mong applyan sasabihan kagad kita. Oh, sige, salamat. Oh, maraming pang pagkain doon Kuha ka lang. Marami pa silang napagkwentuhan ni Jingo bago ito umuwi. Sumabay na rin ang kanyang ate Ellen dahil iisa lang naman ang bahay na uuwian nila. Kinabukasan, walang inaksayang panahon si Mar. Agad siyang naghanap ng mapapasukan. Muli niyang kinontak ang mga kakilala na maaring tumulong sa kanya. Sa kasamaang palad nga lang nang malaman na kakalaya lang niya, kung hindi siya tahasan na tinanggihan, sabi naman ng iba ay tatawagan na lang siya kapag may bakante na. Huwag kang mag-alala, marami pa naman trabaho na pwede mong mapasukan Sabi ko naman sa iyo tutulungan kita. Turan ng kanyang kapatid nang makauwi siya sa kanila. At nang malaman kung saan siya galing. Alam mo naman kuya, hindi ako sanay na walang ginagawa Oy, naiintindihan naman kita. Kaya lang huwag ka lang magmadali. Basta saan ba't makakahanap ka rin ng trabaho? Marahang tango lamang ang isinukli niya sa kapatid. Ayoko rin kasi na maging pabigat dito sa inyo Anong pabigat? Huwag mo kang isipin yun Kahit kailan hindi ka magiging pabigat dito. Bahay mo rin to. Kaya may karapatan ka rin dito. Bahay to ng mga magulang natin. Tsaka iniisip ko rin kasi kuya na baka kapag nandito ako sa inyo pati kayo mapagchismisan. Ano naman? Huwag mong papansinin yung mga naririnig mo. Wala lang magawa yung mga yun. Wala naman ako naririnig sa ibang tao Sa pantaho ko lang yun. Hindi naman nila para iparinig pa nila yung mga sasabihin nila sa akin. Ang mabuti pa,
kapag mamamasada ako ng jeep sumama ka muna sa akin para hindi ka mainip dito. Hindi mo naman kailangan magmadali sa paghahanap ng trabaho Sige kuya, sasama na lang ako sa'yo. Kailan ka ba ulit mamamasada ng jeep? Bukas ng umaga. Tumango naman si Mara sa kapatid at akma na sanang papasok ng silid nang muli siyang tawagin ng kapatid. Ay, siya nga pala tol. Ito'y payong kapatid lamang ha. Napapansin ko kasi na mukhang nakikipagkaibigan sa iyo si Jingo. Wala naman akong nakikita masama At saka, buti nga yun Sa kabila ng nangyari sa akin hindi niya ako iniwasan. Hindi katulad ng iba kong kaibigan. Ang totoo niyan, hindi ko siya gusto. May nalaman kasi akong ugali niya na hindi maganda Ano naman ho yun? Ugali niya na kapag kaharap ang isang tao, akala mo kung sinong mabait. Akala mo kamping-kampi sa'yo. Pero pag wala na yung tao, nako, sisiraan niya. Para siyang balimbing na hindi malama kung saan papaling Kaya tingnan mo, 3 babae na ang naanakan pero wala man lang makatagal na pakisamahan siya. Talaga? 3 na palang anak niya? Baka naman may ibang dahilan kaya siya iniiwan ng mga babaeng yun. Ano pa nga ba magiging dahilan maliban sa may katamaran rin? At saka wala pang direksyon yung buhay. Laging may plano. Kapag maganda na nangyayari, basta na lang titigil o hindi kaya hihinto sa trabaho. Anong mangyayari sa kanya? Di wala. Dapat, sa edad niyang yan matatag na yung katayuan niya. Kita mo naman, pa-extra-extra pa rin hanggang ngayon. Wala kasi akong alam tungkol sa kanya Bago lang sila dito sa lugar natin nung mangyari yung iskandalo sa akin Noon pa, mabigat na loob ko sa taong yon. Sa totoo lang, pareha sila ng kapatid niya Dangan lang kailangan kong pakisamahan dahil sa kapatid natin. Sa pagkakatanda ko okay naman asawa ni ate Nung una lang. Bandang huli, lumabas na rin yung totoong ugali. Ayun, paiga-higa lang habang si Ellen ang bumubuhay sa kanila. Eto naman kapatid natin, hindi ko alam kung anong nakita sa asawa. Nadala ata sa kagwapuhan Baka sadyang mahal lang ni ate kaya nagagawang magbulag-bulagan. Lintik na pagmamahal na yan. Kapatid kasi natin parang hindi nag-aral Ayaw gamitin yung tinapos para makapag-isip ng tama. Pero hindi naman siya sinasaktan ng asawa, di ba? Aba, ibang usapan na yun. Malipit mag-away dahil sa bisyo ng asawa pero hindi naman siguro. Sa duwag ng lalaking yun, takot lang niya sa akin kapag sinaktan niya ang kapatid natin. Wala man lang akong kamalay-malay na ganun na pala yung nangyayari kay ate Wala naman kasi akong napapansin na kakaiba sa ikinikilos niya Magaling talaga magtago ng nararamdaman ng kapatid natin. Minsan punta mo sa bahay nila. Sige, gagawin ko yan para maobserbahan na rin yung kilos ng asawa. Nakangiting tumango sa kanya si Gary bago ito tumalikod. Tinapik muna siya sa balikat. Si Mar naman ay napaisip sandali sa sitwasyon ng nakakatandang kapatid. Nang mga sumunod na araw, palaging sumasama si Mar sa kapatid sa pamamasada ng jeep nito. Siya ang tumatayong konduktor nito. 12:00 na ng mga sandaling yon, kaya niyaya na muna siya ng kapatid na kumain sila sa karinderya na madalas nitong kinakainan. Dito ako madalas kumain. Bukod sa mura na lagi pang bagong luto. At saka iba-iba yung putahe nila araw-araw. Masarap nga itong papaitan nilang kambing Ngayon lang ulit ako nakakain nito Isa pa yan. Minsan may mga putahe na dito lang sa kanila niluluto. Siya nga pala kuya. May inaalok na trabaho si Jingo sa construction sa kabilang barangay lang naman. Nahinto bigla sa pagsubo ng pagkain si Gary at napatitig sa kapatid. Uminom muna din siya ng tubig bago nagsalita. Siya nga. Makakasama ba kayo sa trabaho? Oo
Nangangailangan pa daw kasi ng isa pang tao kaya nirekomenda niya ako. Susubukan ko lang naman kung kaya ko yung trabaho. Ay di sige, ikaw ang bahala. Basta yung paalala ko sa iyo ha, huwag kang magtitiwala sa kanya. Mabuti lang siya kapag kaharap ka. Kapag nakatalikod ka na, puro na paninira ang gagawin nun sa iyo. Huwag kang mag-alala kuya, tatandaan ko yan. Tsaka hindi uubra yung mga ginagawa niya, no? Paalala lang naman yung sa akin. Ayoko mapahama ka ulit dahil sa sobrang pagtitiwala. Tingnan mo yung nangyari sa iyo, di ba? Teka, kailan ba mag-uumpisa yung sinasabi niyang trabaho? Sa 1 linggo pa naman. Napatango-tango na lang ang kapatid. Ilang sandali pa itinuloy na ni Gary ang naudlot na pagkain. Napatitig naman si Mar sa kapatid bago binalingan muli ang sariling pagkain. Kinabukasan, hindi na masada si Gary. Naisipan na lang ni Mar na puntahan ang ate Ellen niya sa bahay nito. Naabutan niyang nakaiga sa sofa ang asawa nito habang nanonood ng TV. Anito, nasa palengke ang kapatid niya. Naroon din si Jingo na mga oras na yon. Tara muna sa kusina para makapagkape ka habang hinihintay mo si ate Ellen mo. Sige, mamaya pa naman ako uuwi eh. Gusto ko rin kasi siyang makakwentuhan. Akala ko mahalaga sadya mo kay ate mo eh. Wala kasing pasada ngayon si kuya kaya naisipan ko munang mangapit bahay. Tsaka simula nung dumating ako di pa kami ganong nakakapagkwentuhan eh. Etong kape mo. Kapeng barako yan ha. Pagkabot ng kape sa kanya, umupo na ang lalaki sa kanyang harapan habang humihigop ng kape sa tasa nito. Humigop na rin si Mar sa kanyang tasa at napangiti dahil totoo ang sinabi ng kausap na masarap nga ang kape. Sa bahay kasi ng kanyang kuya Gary, instant ang kanilang tinitimpla. Siya nga pala, may iba pa ba tayong makakasama sa sinasabi mong project sa kabilang barangay? Tayo lang dito eh. Yung iba parang magagaling pang probinsya. Bahay ba yung gagawin? Sabi, apartment daw. Bale, 8 pinto. Talaga? Di matagal-tagal rin yun. Oo, kaya nga inalok na kita eh. Naawa na kasi ako sa'yo. Alam ko na hindi ka pa rin nakakahanap ng trabaho kaya ikaw na lang naisip kong isama kaysa sa kumpare ko. Naku, salamat Malaking tulong ka sa akin. Magkaibigan naman tayo eh. Natural lang na tulungan kita. Natigilan naman si Mar. Bigla kasing pumasok sa kanyang isipan ang babala ng kanyang kapatid tungkol sa lalaki. Iwinaksi na lang niya sa kanyang isipan ang bagay na yon. Tingin niya kasi sa kaharap ay mabait naman at talagang nagmamalasakit sa kanya. Nabanggit nga pala ni Kuya Gary na may mga anak ka na pala? Oo. Puro nga lang panganay. Oo nga daw eh. Bakit? Hindi ka na nag-asawa? Huwag mong sabihin na wala kang natipon sa mga naging nanay ng anak mo. Ang totoo niyan, lahat naman sila sineryoso ko eh. Sila tong may problema. Ayaw nilang makontento sa kung ano lang yung kaya kong ibigay eh. Baka nakukulangan nga siguro sa ibinibigay mo. Nagsusustento ka ba sa kanila? Doon sa panganay ko hindi na. Dalaga na naman yun eh. Yung asawang bago ng nanay niya yung nagpapaaral sa kanya. Maganda kasi trabaho nun. Sa pangalawa at sa bunso, sa ngayon hindi. Kita mo nga na wala pa akong permanenteng trabaho eh. Tsaka nabubisit ako sa nanay ng bunso kong anak. Mukha rin pere eh. Kesyo ayaw ko nang bumalik sa abroad araw-araw na niya akong inaaway hanggat iwan na ako. Naiiling pa si Jingo habang nagkukwento ito. Hindi maiwasan na hindi mahabag si Mar dito. Habang hindi pa nag-uumpisa ang trabaho nila, madalas na makitang nag-uusap ang dalawa. Sa ilang beses na pagsasama-sama dito ni Mar, hindi naman niya kinakitaan ng hindi magandang pag-uugali ang lalaki. Teka, umiinom ka pa ba? Nako, hindi na. Alak?
Nako, inalimutan ko na yan. Sayang. Birthday pa naman nung kumpare ko. Nagyayaya na mag-inom daw sa kanila eh. Isama daw kita. Hindi. Ikaw na lang. Ako kasi talagang hindi na sanay uminom eh. Sumama ka pa rin para makilala mo sila. Ay, sa susunod na lang siguro. May gagawin din kasi ako eh. Sigurado ka? Hindi ka papapilit? Hindi nga. Sige, ikaw na lang. Sige. Alis na ako. Ayaw mo naman eh. Sa susunod tayo naman ang uminom na dalawa ha? Nginitian lang ni Mar ang kaibigan habang naglalakad ito palayo. Dahil nakatingin sa kaibigan habang papalayo ito, hindi na niya namalayan ang paglapit ng kapatid. Bakit umalis yung kagad? Ha? Ay, ikaw pala kuya. Nagmamadali yun kasi may inuman na pupuntahan. Bakit hindi ka sumama? Hindi na kasi ako sanay na uminom eh. Baka magkalat lang ako dun. Tama lang na hindi ka sumama sa kanya. Baka kung ano pang masamang impluwensyang makuha mo sa kanya. Kuya naman, tingin mo ba sa akin teenager pa? 30 anyos na ako, no? Nag-aalala lang naman ako sa iyo. Ayoko lang na mapahama ka dahil sa pagsama sa maling barkada. Bakit pa ang bigat ng loob mo sa taong yun? Tingin ko naman mabait siya at totoo naman yung pinapakita niya sa akin. Hindi mo pa nga siya lubusang kilala. Sabi ko naman sa iyo kapag kaharap ka lang niya mabait. Ay nako, nung nasa kulungan ako, isa sa natutunan ko kung paano pakisamahan ang lahat ng klase ng tao. Ika nga nila dapat walang masamang tinapay sa'yo. Mukhang marami kang natutunan sa loob. Kaya sana, puro mabuti lang ang dinala mo. Oo naman kuya. Kaya nga gusto ko magkaroon ng trabaho para yun ang gagamitin ko para sa pagbabagong buhay. Minsan, naisip ko, parang hindi na ikaw yung kapatid ko kapag nagsasalita. Natanim kasi sa isipan ko yung binatang masayahin lagi 10 taon ba naman ako nakulong Ano bang aasahan mo? Natural lang na maraming magbago sa akin. Basta, para sa akin, ikaw pa rin ang bunso namin. Hinapik pa ni Gary ang balikat ng kapatid bago nagpaalam na may gagawin pa. Isang araw bago ang trabaho na kasama si Jingo, naisipan ni Mar na puntahan ng lalaki sa bahay ng mga ito. Nakasalubong pa niya ang kapatid at mga pamangkin na paalis. Ote, alis pala kayo? Oo. Igagala ko lang ang magkapatid ngayon. May isadya ka ba sa akin? Wala te. Si Jingo ang pupuntahan ko sana. Nandiyan ba ngayon? Oo, nandyan. Puntahan mo lang. O paano sige, may iwan ka na namin At itong mga pamangkin mo nagmamadali. Sige, ingat po kayo. Kumaway pa ang mag-iina kay Mar. Dumiretso naman ang binata sa bahay. Pero nang nasa may pintuan pa lamang siya, nang marinig niya ang pag-uusap ni Jingo at ang kapatid nito. Nagtatawanan ng mga ito at siya ang pinag-uusapan. Puro masasama ang sinasabi ni Jingo patungkol sa kanya. Sinabi pa ng kapatid kung bakit siya isasama sa trabaho. Ayoko nga sana kaso siya itong mapilit Inaalala ko nga baka masira ako sa trabaho gawa niya Kaya lang nahihiya naman akong tanggihan. Kailangan daw niya ng trabaho Napakuyom na lamang ng kamao si Mar bago dahan-dahang tumalikod. Kinabukasan, maaga pa lang ay dinaanan na siya ni Jingo. Pero hindi niya hinarap ang kaibigan. Ang kuya niya na ang kumausap dito. Hindi na matutuloy si Mar na sumama sa iyo. Bakit naman? Masama kasi ang pakiramdam niya kahapon pa. Sabi ko baka mamaya doon pa siya magkalat sa trabaho niyo. Nakakaya naman daw sa iyo. Sabi niya pinilit ka pa naman niya na isama siya. Grabe ba yung trangkaso niya? Di naman. Kaso nahihiya nga sa iyo At saka
inaalala din niya na baka kapag may nakaalam ng nakaraan niya mapahiya ka sa iba niyong katrabaho. Pwede ko kaya siyang makausap? Wala, tulog pa siya hanggang ngayon Napatitig na lang si Jingo sa kaharap. Kanina pa niya nararamdaman na mayroong kakaiba sa pananalita nito. Tila mayroong ibang ipinapahiwatig. Ay sige kuya, tutuloy na ako. Pakisabi na lang sa kanya na paggaling ka mo siya. Tinanguan lang siya ni Gary. Humakbang na siyang paalis na malalim ang iniisip. Nang wala na ang lalaki, tsaka naman lumabas si Mar. Sabi ko naman sa iyo iba ugali ng lalaking yan. Akala mo kung sinong nagmamalasakit kapag kaharap ka. Kung hindi ko pa narinig mismo sa bibig niya yung mga pinagsasabi niya, hindi pa ako maniniwala Ganyan kasi ang ginagawa niya sa akin. Tinuring ko pa naman siyang parang kapatid. Mag-iingat na ako sa susunod. Pagkatapos ng isang linggo, dumalaw si Jingo. Oh, kumusta ka na? Okay na ba pakiramdam mo? Ha? Oo. Kauwi mo lang ba? Ganyan na lang. Dito nga ako kagad dumiretso Nag-aalala kasi ako sa'yo. Okay naman ako. Katunayan nga niyan lagi ako nakakasama kay kuya sa pamamasada Pumasok ka na lang ulit dito sa pinapasukan ko. Ako bahala sa'yo. Sagot kita kay boss. Pasensya ka na pare Meron na rin kasi akong in-applyan Hinihintay ko na lang na tawagan ako. Saan naman? Buti natanggap ka. Oo naman Hindi naman sila tumitingin sa katayuan ng isang tao at nakaraan Di okay. O sige, ikaw ang bahala. Basta kung may kailangan ka sabihan mo lang ako. Handa kitang tulungan sa abot na makakaya ko. Ngiting-ngiti pa sa binata si Jingo. Parang gusto namang mapailing si Mar dahil sa kaplastikan ng kaharap. Ngumiti na lang din siya rito. Paglipas na mga araw, marami pa siyang nalaman tungkol sa lalaki. Ano kaya mapapala niya sa ginagawa niya, no? Ano pa ba? Babango siya sa mata ng ibang tao. Tingin sa kanya, sobrang bait. Kapag sinita mo siya, ikaw pa lalabas na masama Simula nung araw na yon, narinig ko siya. Wala. Natabangan na talaga ako sa kanya. Tibali nang wala akong kaibigan. Swerte naman na natanggap si Mar sa bagong tayong resort sa lugar nila. Ang may-ari noon ay taga Maynila na nakabili lang ng lupa sa lugar na yon. Mas gusto ko yung trabaho mo na yan kaysa mag-construction ka. Buti nakita mo yung nakapaskil sa labas ng gate ng minsan tayo napadaan, no? Oo nga Swerte ko rin talaga. Biruin mo ilang buwan din akong tambay sa bahay natin. Nag-uumapaw naman sa tuwa si Mar. Pinahiram pa sa kanya ng kapatid ang motor nito para hindi siya mahirapan sa pag-uwi ng alanganing oras. Nakarating na rin kay Jingo ang balitang may trabaho na si Mar. Kinuwento sa kanila ng ate Ellen niya habang naghahapunan sila. Nakita nga niya itong umalis sakay ng motor ng kapatid nito. Biglang nagdilim ang kanyang paningin nang makita na ang dating motor na nahihiram ay ito na ang gumagamit. Lalong nanibugho ang lalaki. Pakiramdam niya na ungusan na siya nito. Pinilit na lang niyang huwag ipalata ang tunay na nararamdaman. Minsang ginabi si Mar sa pag-uwi. Mabilis na ang takbo ng kanyang motor dahil wala nang ang tao sa daan. Muntikan na siyang matumba nang biglang may malaking asong tumawid sa harapan niya. Tumigil siya sa tabing daan, tsaka hinanap ang hayop na bigla na lang tumawid. Parang ang laki namang aso nun Bababa pa sana siya ng motor nang mula sa madilim na parte ng kabilang daan lumabas ang isang dambuhalang aso. Pula ang mga mata nito. Mahaba ang pangil nito na sinabayan pa ng pagtulo ng laway. Isa kang aswang! Umangil naman ng malakas ang aswang bago akmang dadaluhungin siya. Mabilis na pinandar muli ng binata ang motor. Hinabol naman siya nito,
Pero pagdating sa mga bahayan, bigla itong nawala. Saan kaya nagpunta? Dito pa talaga sa lugar namin ako makakakita ng aswang? Lumabas naman ng bahay si Gary nang marinig ang tunog ng motor. Andiyan ka na pala. Bakit parang namumutla ka dyan? Kasi kuya, may nakita kong aswang sa daan eh. Hinabol pa nga ako dito eh. Nagpalinga-linga naman muna si Gary bago muling tumingin sa kapatid. Sumenyas din ito na huwag siyang maingay at pumasok na sila sa kanilang bahay. Matagal ang usap-usapan ditong tungkol sa aswang na yan. Ang madalas na biktima niya ay mga alagang hayop ng mga taga rito. Pero wala namang magpatunay kung totoo. Pero ako mismo nakakita sa kanya eh. Oo, naniniwala ako sa iyo. Pero mas makabubuti kung ililihim muna natin to, ha? Sige, naintindihan ko kuya. At saka baka wala rin maniwala sa akin eh. May ilan na maniniwala pero yung iba, naghahanap pa ng pruweba. Ay nako, grabe. Hindi ko makalimutan yung titig ng aswang na yun. Para bang galit na galit siya sa akin. Basta mag-iingat ka lang sa susunod. Baka nagkataon lang na ikaw ang nakakita sa kanya dahil gabi ka na nakakauwi. Magdala ka na ng mga pangontra sa susunod. Tumango lang si Mar bilang pagsang-ayon sa kapatid. Nang gabing yon, hindi makatulog si Mar. Pabalik-balik sa isipan ang nakita ng gabing yon. Akala ko wala nang nabubuhay ng mga aswang sa panahon ngayon. Meron pa pala. Nakaharap ko pa mismo. Kinabukasan, maaga pa lang ay bisita na niya si Jingo. Pre, kumusta ang pagtatrabaho sa resort? Ayun, ayos naman. Ikaw, kumusta trabaho mo? Wala ka bang pasok ngayon? Webis pa lang ngayon. 1 linggo na akong hindi pumapasok eh. Lugi kasi ako sa pamasahe. Tsaka, mga kasama ako sa trabaho. Sana pinagtiyagaan mo muna yung trabaho mo kaysa nakatambay ka lang. Paano mga anak mo? Bahala ng nanay nila sa kanila. Mas okay naman yung mga buhay nila kaysa sa akin eh. Naiiling na lang si Mar sa katwiran ng lalaki. Napansin niya na kakaibang titig na ibinibigay nito sa kanya. Bakit? May sasabihin ka pa ba? Wala. May bakante pa ba sa inyo? Isa ngayon kasi wala pa eh. Okay ba magtrabaho sa ganyan? Balita ko mabigat ang mga trabaho dyan eh. Tsaka hindi daw nasusunod yung kontrata. Kahit daw sa kusina ka nakatoka kapag wala nang ginagawa sa pwesto mo ililipat ka sa ibang pwesto. Saan mo naman nakuha yung balitang yan? Sa mga taga dito din. Alam mo naman na mabilis lang kumalat ang chismis dito sa atin. Masasabi ko lang, wala naman trabahong madali. Tiyagaan lang talaga. Basta ang importante, wala kang inaagrabyadong tao. Hindi ka naninira sa kapwa mo kapag nakatalikod dito. Lalo na kung totoo naman ang pakisama sa'yo. Mahirap kasi yung magbuhat ka ng sarili mong bangko Kapalit naman pagiging balimbing sa kaibigan. Mabuti nga walang ganun sa kasamahan ko sa trabaho At higit sa lahat, hindi ako humihingi ng pabor sa iba para magkatrabaho. Mahirap na kasing masumbatan pagkatapos Bigla namang naubo si Jingo. Hindi rin ito makatingin ng diretso sa kanya. Tama ka nga dyan, pre. Bakit kaya may mga taong gano'n, no? Ewan ko. Hindi na mawawala yung mga ganun Ay, oo nga pala. May aswang daw dito sa baryo natin. Totoo ba? Hindi ko alam kung totoo yan. Saan mo naman nabalitaan yan? Narinig ko lang sa mga taga rito. Wala ka rin nababanggit tungkol doon? Hindi kasi ako naniniwala sa ganyan At saka, malay ko bang interesado ka sa mga aswang? Hindi ko pala naniniwala na totoo sila. Sa pagkakaalam ko, kasi nga
Para mga panakot lang yan ng mga matatanda nung araw eh. Yung dito sa atin, chismis lang yun. Wala ngang magpatunay kung totoo eh. Sa bagay, iba-iba naman kasi ang paniniwala ng mga tao eh. Katulad na lang ng pag-uugali. Kung sino pa yung inaakala natin na mabait, yung pa palang may itinatagong masamang ugali, no? Alam mo, kanina ko pa napapansin na parang may laman yung sinasabi mo ah. May problema ka ba o nakagalit kaya? Ha? Wala naman. Tsaka simula nang bumalik ako, wala pa ako nakakasamaan ng loob. At malabo na may makasamaan pa ako ng loob. Hindi naman kasi ako balimbing na tao eh. Tila nakakahalata na si Jingo. Napansin niya kasi nakakaiba ang titig ng kaharap. Maya-maya nagpaalam na rin ng lalaki. Napangisi naman si Mar nang umalis ito. Noon naman lumabas si Gary na narinig ang kanilang usapan. Sa tingin ko nakakalata na siya. Kaya pala hindi maasenso no? May nalalaman pa siyang baka daw siya sinumpa dahil puro hirap na lang yung nararanasan niya. Yung pala, kagagawan din niya yung nangyayari sa kanya. Ang dami pang nakarating sa akin na ginagawa niya kapag nakatalikod ako eh. Puro baliktad yung mga kwento niya sa ibang tao. Ibang klase talaga. Kaya nga binalaan kagad kita eh. Kahit bayaw pa siya ng kapatid natin, hindi ko magawang makalimot sa mga ginawa niya. Matapos mong pakitaan ng maganda, yung pa'y gaganti. Halata sa tono ng kapatid ang hinanakit dito. Kilala kasi ng binata ang Kuya Gary niya. Mabait at buhos ang tiwala sa isang tao. Kaya hindi niya rin ito masisisi na magalit ng ganon kay Jingo. Nang mga sumunod na araw, parati pa rin nakakaengkwentro ni Marang aswang. Mabuti na lamang ay lagi siyang may dalang pangontra. Kinukwento niya ito sa kapatid. Hindi kaya kilala ka ng aswang? Baka may matinding galit sa'yo yun ah. Sino naman kaya siya? Tsaka wala naman ako nakaalitan kahit sa trabaho. Kasundo ko nga silang lahat eh, kahit mismo yung may-ari. May taong naiinggit sa'yo. Gusto kanyang mawala sa landas niya. Teka, may plano ko para malaman natin kung sino yung aswang na yan. Maingat nilang pinagplanuhan ng lahat. Tumango lang si Mar sa balak ng kapatid kahit batid niyang masyado yung delikado. Nang pumasok si Mar sa trabaho, hindi niya dinala ang motor. Sumabay siya sa kapatid sa pag-uwi nito. Sakto sa lugar na walang bahayan, muling nagpakita ang aswang. Humarang yun sa kanilang daanan. Nagkatinginan pa silang magkapatid. Ganyan pala ang itsura ng aswang. Sa pagkakalam ko, may iba't ibang uri ng anyo ng mga yan. Lahat din sila may kahinaan. Kahit kinakabahan, hindi pinakita ng magkapatid ang takot sa kanilang anyo. Sabay silang bumaba ng jeep. Umangil naman ang aswang at unang sinugod si Gary na sa kabiglaan ay natumba sa lupa. Nagipa ng bibig ng aswang ang balikat nito. Napasigaw na lang ang lalaki sa sakit. Si Mar naman, nang makakuha ng pagkakataon, tinaga niya sa likod ang aswang. Umungol ito ng malakas at sandaling nanigas. Sinamantala yon ni Gary para makatayo. Hinugot nito ang baril na nakasuksok sa bewang at 3 beses na pinaputukan ng aswang. Umangil pa yun ng malakas bago tumakbo palayo at nawala sa dilim. Ayos ka lang ba kuya? Malalim ang sugat mo ah. Huwag mo ko intindihin. May gamot naman ako sa bahay para sa ganito. Sigurado, matinding pinsala nun. Kailangan na lang natin malaman kung sino mga taga rito ang may tinamong ganong ding sugat. Wala na siyang kawala ngayon. Si Marna ang nagmaneho ng jeep dahil sa tinamong sugat ng kapatid sa balikat. Pagdating doon, agad itong inasikaso ng asawa para magamot. Habang ginagamot ang kapatid, sa kanila kinuwento ang nangyari. Hindi rin makapaniwala ang babae na makakaengkwentro sila ng sinasabing aswang. Walang pasok ng araw na yon si Mar
Ang kuya naman niya ay nagpapagaling pa ng sugat kaya hindi muna pumasada. Ilang sandali pa ay humangos na pumunta sa kanila ang kanyang ate Ellen. Humihingi ito ng gamot para sa sugat. Ha? Bakit? Sinong nasugatan? Si Jingo, napaaway daw kagabi. Ang tigas naman ng ulo. Ayaw padala sa ospital. Si Kuya Gary nga din nasugatan din sa balikat. Bakit? Napaaway din ba siya? Hindi ate, may sumalaki lang sa amin kagabi. Nakagat siya sa may balikat. Pumasok ka na doon. Siya na lang ang tanungin mo. Sa kanya mo lang din kunin yung gamot na hinihingi mo. Mabilis na siyang iniwan ng babae. Napapaisip naman si Mar. Nagpasya na lang siyang puntahan si Jingo sa kanila. Dire-diretso siyang pumasok sa silid nito. Nadatnan niyang nakadapa ito sa pagkakahiga. Nakaharap ang mukha nito sa may pintuan, kaya kita niya ang iniinda nitong sakit. Mahina niyang tinawag ang pangalan nito. Biglang nagmulat ang mga mata nito nang marinig ang boses niya. Bigla din itong napabangon na naging sanhi para dumaus-os ang kumot nito. Namimilipit pa ito sa sakit. Natuon naman ang pansin ni Mar sa mahabang sugat nito sa likod. Sa pagkakatanda niya kasi, sa likod niya nataga ang aswang kagabi. Nanlalaki mga matang napatitig siya sa mukha nito. Huwag mong sabihin na ikaw ang aswang. Hayop ka. Ikaw lang pala. Hindi, nagkakamali ka. Mali ka nang iniisip mo. Lumapit pa rito si Mar at saka itinulak ito paupo. Nakita niya sa may bandang dibdib ang 3 tama ng bala. Matalim niya itong tinitigan. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Ayan ang ebidensya Kaibigan ba talagang turing mo sa akin? O kinakain ka na ng matinding inggit mo sa akin? Kaya ka minamala sa buhay Maawa ka sa akin. Huwag mo akong isusumbong. Huwag mo ipagsasabi ang nalalaman mo. Nadatnan sila sa ganoong sitwasyon ni Gary at Ellen. Nagtatakang anyo ni Ellen. Samantalang tila mahinala na rin si Gary. Matalim din ang titig nito kay Jingo. Nasa sala ng bahay si Mar, Gary, Ellen at asawa nito. Hindi makatingin ng diretso ang bayaw sa kanilang magkapatid. Totoo bang sinabi ng mga kapatid ko kay Jingo, ha? Bakit hindi ka magsalita? Umamin na si Jingo. Ang hindi ko maintindihan, bakit gusto niya kaming patayin? Walang nagawa ang lalaki kundi ipagtapat sa kanila na si Jingo umano ang siyang nagmana sa pagkaaswang ng kanilang ama. Hindi naman daw ito kumakain ng karne ng tao kundi mga hayop lamang. Hindi rin daw nito maintindihan kung bakit nagawa niya yon sa kanila. Balimbing kasi ang kapatid mo Kunwari mabait, pero ang totoo niyan may tinatago palang sama ng ugali. Mas masahol pa nga Ano, di ba totoo? Akala niyo yata hindi ko alam na kung ano-ano sinasabi niyo kasiraan sa akin kapag nakatalikod ako. Narinig ko kayo nagkukwentuhan nung nakaraang gabi. Kayong dalawa at kung ano-ano sinasabi sa akin ni Jingo. Lalong nagpakayuko-yuko ang lalaki dahil nasukol na ito. Nang araw ding yon, pinaalis nila ang magkapatid. Binantaan din nila na oras na makita nila mga ito, malalaman ng mga tao ang kanilang tunay na pagkatao. Simula noon, hindi na nila nakita pa ang magkapatid. Wala na rin silang balita rito. Inamin din ni Ellen sa kanila na tila nabunutan nito ng tinik sa pagkawala ng asawa na ilang taon din niyang pasanin. Sa kasalukuyan, may girlfriend na si Mar. Nagpaplano na rin silang magpakasal gaya ng pangarap niya noon pa man. Kulang! Bakit po hindi ako